Magandang araw po. Ako po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health. Maraming gustong linawin ang ating mga kababayan tungkol sa libreng health services. Iisa-isahin po natin yan. Maraming tanong, buti na lang sa Universal Healthcare, lahat sagot. Kasama din natin si Dr. Yun Yong Ko, World Health Organization Representative to the Philippines. Ako po si Dr. Cyrus Teham, isang medical specialist from Cebu City, kasama ni Sec. Ted Herbosa and Dr. Unyong Ko na sasagot sa inyong mga tanong. Meron tayong mga nakuhang tanong tungkol sa libreng gamot. May tanong si Miguel. Paano po masusolusyonan ang haba ng pila sa mga DOH hospital para sa mga nanghihingi ng gamot para po ma-accommodate lahat? Alam nyo, yung ating mga DOH hospital, talagang madaming tao at mahaba ang pila. 80% ng pumupunta dyan ay hindi naman magpapa-ospital at kukuha lang ng konsulta, gamot o laboratorio. Kaya tayo po ay nagtayo ng bukas, bagong Urgent Care and Ambulatory Services Center. Ito ay nilapit natin sa ating mga komunidad. May 58 na tayong gumagana sa buong Pilipinas at open po ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Dito po tayo pwedeng makakuha ng libreng gamot. 1 oras lang, tapos ka na. Mula naman kay Gina Alvarez, isang barangay volunteer. Saan po kami pwedeng makakuha ng libreng gamot para sa liver cancer para sa aking kapatid? Meron po tayong Cancer Assistance Fund na nagbibigay ng libreng cancer drugs sa iba't ibang ospital ng DOH. Tingnan niyo po itong link na to at dito niyo makikita yung pinakamalapit na Cancer Assistance Fund site sa inyong bahay. Tanong ni Elmer Pera, isang family driver. Kailangan po ba ng ID para makakuha ng libreng gamot mula sa Department of Health? Oo, kailangan. Ikaw, Elmer, family driver ka. So I'm sure meron kang LTO-issued driver's license. Ito po ay tatanggapin sa Department of Health para makakuha ng libreng gamot. Para naman sa ating mga kababayan na walang ID, pwedeng gumamit ng postal ID, pwedeng gumamit ng barangay certificate at makakakuha na kayo ng libreng gamot sa Department of Health. Tanong naman ni Rodolph Espinosa na isang barangay tanod. Totoo po bang hindi lahat ng barangay ay naaabutan ng libreng gamot? Ay totoo po yan. Kaya nga napakarami ng barangay health stations natin at ang mga gamot na libre ay nanggagaling sa Department of Health at nanggagaling din sa lokal na pamahalaan o munisipyo. So itong mga gamot na to, dinideliver po ito sa bawat health station or barangay health center. At dapat merong libreng gamot. Kung wala pong libreng gamot at naubusan doon sa health station, pwede pong pumunta sa pinakamalapit na bukas centers. Ito yung bagong urgent care and ambulatory service centers ng Department of Health o kaya naman sa malapit na Department of Health Hospital. Tungkol naman sa PhilHealth, gustong malaman ni Angelita Aquino, isang vendor. Kaming mga senior citizen, saan ba makakapag-apply ng PhilHealth? Yung masisigurong wala kaming babayaran. Kung kayo po ay senior citizen, Angelita, kailangan nyo lang magparehistro. Wala na kayong babayarang premiums sa PhilHealth at kayo ay miyembro na automatically ng PhilHealth. Pero kailangan pong magparehistro. Pwede po sa online at pwede naman sa pinakamalapit na PhilHealth office. Pag kayo po ay rehistrado na, makukuha nyo na lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Sa mga tanong naman tungkol sa PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program, simulan natin sa tanong ni Tintin Corpus. Isang estudyante, paano ko po malalaman na qualified ako o ang pamilya ko sa Yakap program? May mga requirements po ba na dapat dalhin? Lahat po ng Pilipino entitled at may karapatan magkaroon ng Yakap Benefit Program. Kailangan lang po magparehistro or magpa-enlist. Ang kailangan dalhin ay isang valid government ID at pumunta kayo sa isang accredited Yakap Primary Care Center. Magkakaroon tayo ng tinatawag naming first patient encounter at irirehistro ang inyong mga datos at pagkatapos noon kayo na po ay may benepisyo na
ng primary care program doon sa pasilidad kung saan kayo nagrehistro. Mula kay Tata Yudaldo, isang senior citizen. Ako po ay PhilHealth Yakap member. Branded ang reseta ng doktor sa akin. Ngunit pagdating ko doon sa Yakap, ang sabi sa akin, hindi sila pwedeng magbigay ng branded, kundi yung generic lang ang tanging bilin sa kanya. Tama po ba yun? Tama po yun. Alam nyo, Mr. Yudaldo, ang generic medicines at branded medicines ay parehong epektibo. Ang ibibigay talaga ng Yakap ay ang generic medicines at meron tayong mga doktor na ma-match doon sa inyong branded na reseta ang tamang gamot para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, pareho lang po yan ang epekto ng generic at branded medications. Kaya po inirereseta sa inyo ang generic medicines sapagkat ito'y mura pa at parehong epektibo. Kaya nating gumamot ng mas maraming Pilipino. Tungkol rin sa Yakap, paano po ba makukuha ang benefits ng Yakap? Alam nyo, pag nagrehistro na kayo sa primary care or Yakap program, nagrerehistro kayo sa isang health center or Yakap center. Ito ay accredited ng PhilHealth at lahat ng konsulta, laboratorio at gamot ay makukuha doon sa center na yon. So, very important yon. Mapipiliin nyo yung malapit sa inyong bahay or pinagtatrabahuhan para accessible ang doktor at primary care. Sa ganon, hindi na tayo nakikipagsiksikan sa malaking ospital. Ang unang pupuntahan po natin, yung primary care facility o yung Yakap Center. Kasunod na tanong kay Red Aquino pa rin ng negosyante. Pag wala po bang PhilHealth card, makaka-avail pa rin kayo ng gamot sa Yakap? O Red, pwede pa rin sapagkat kung ikaw ay rehistrado na, nasa computer records ka na nung Yakap Center. So pwede kang pumunta doon at mag-refill ng iyong mga gamot para sa iyong mga maintenance. Thank you, Secretary. Philippines still has a high proportion of out-of-pocket expenditure, meaning that people still need to pay health expenses out of their pockets. Already, Philippines has attained a high level of registration of the people for this insurance package, and the PhilHealth Corporation has been really improving the performance and also the really increasing the number of different service packages to cover the cheap services as much as possible. So I would like to commend that, and we'll have to actually continue to put more effort in this endeavor. Puntahan naman natin ang Zero Balance Billing Program. Tanong ni Sally Ramirez, isa pong kasambahay. Ano po ba ang ZBB at paano kami makikinabang dito? Ang Zero Balance Billing ay programa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. In-announce niya ito noong July na sa lahat ng DOH hospital, pag kayo ay nasa ward or basic accommodation, wala kayong babayaran pag kayo ay na-admit. Sabi niya, bayad na ang bill nyo. Pag kayo napunta sa emergency, wala din pong babayaran pag pinauwi kayo. Pag kayo na-admit sa ospital at nagpa-admit kayo sa basic accommodation, wala rin kayong babayaran. Pero pag kayo ay nagpa-admit sa semi-private, pay ward, or single room, hindi na kayo kasali sa zero balance billing. Kayo ay nasa kategorya ng pay patients. So tandaan, magpa-admit sa basic accommodation or ward accommodation. Sa totoo lang, pinaganda na po natin dahil sa dami ng pondo ng Department of Health, pinagaganda na natin ang mga basic accommodation. Shared po yan, may kasama kayo, pero naka-aircon lahat yan, bago ang mga gamit, bago ang kama, at napakaganda ng ating mga ospital. Imagine this, may sakit ka, kailangan mo ng tests, gamot o operasyon. Sa maraming Pilipino, ang unang tanong ay, kaya ko bang bayaran? Afford ba na ako? Ang ZBB ang sagot sa problemang ito. Gusto nato nga walay Pilipino nga dili magpatambal tungod sa kawadon. Zero balance billing helps ensure that treatment, not the wallet, comes first. Mura siya all-in healthcare package. Sa amoa sa St. Anthony Modern Child Hospital, a DOH-retained hospital in Cebu City, we have avoided out-of-pocket spending because of ZBB. Magandang tanong din mula kay Luz Estacio, isang vendor.
Yung pong zero balance billing, hindi lang po ba sa mayayaman, para din po ba sa pangkalahatan yan, katulad naming mga mahihirap? Oo, ang zero balance billing ay para sa lahat ng Pilipino na magpapa-admit sa DOH hospital na basic accommodation or ward. Hindi po pinitatanungin kung mahirap kayo o mayaman kayo, kung may trabaho kayo o wala. Ang importante, nandoon kayo sa basic accommodation. Paglabas ng bill nyo, makikita nyo yung amount na ginastos ng pamahalaan para sa inyong pagpapa-ospital, pero nakalagay doon, zero balance. Ibig sabihin, wala na po kayong babayaran at pwede nang ma-discharge o makauwi ng gumaling. Yan ang zero balance billing para sa lahat ng Pilipino. Sa katunayan, pinaka-target ng ZBB ang mahihirap at vulnerable. Healthcare is a right, hindi privilege. Katungod, dili pribilehiyo. Kahit wala ka malaking kita kasi PhilHealth member ka at nasa ward, protektado ka. In our local experience, we ensure that lahat ng kliyente namin, women, mothers, children, and teens, ay may access sa tamang services at treatment regardless of social status. Okay, gusto namang malaman ni Christian Talents, isang empleyado. Pati po ba ang pagpapakimotherapy ng cancer pwedeng i-under sa ZBB? Pag kayo po ay admitted at chemotherapy, kasama po yan. Pero kung kayo ay nasa tinatawag na outpatient cancer chemotherapy, meron tayong ibang programa para dyan. Yun ang tinatawag na Cancer Assistance Fund. Meron din tayong PhilHealth benefits sa may cancer. Yung sa Z-benefits ng breast cancer at iba pang mga cancer ay pwede ring makuha kahit nagpapakimotherapy na outpatient. So very important, tingnan natin ang lahat ng pwedeng benepisyo at magagamit para sa isang cancer patient. May mga tanong din kayo online. Sasagutin natin. Tungkol pa rin sa zero balance billing, sabi ni Jedrick Antig. Nag-try po ako mag-avail ng zero balance billing sa LGU. 300 plus po ang billing ko. Kaso sabi nila hindi daw sakop ang billing pag sa emergency kagaling. Tama po ba yon? Linawin lang natin, Jedrick. Hindi lahat ng LGU may zero balance billing. Pero lahat ng DOH hospital, zero balance billing po. Kahit pagpatingin kayo sa emergency department. Pero tutulungan ng Department of Health ang mga LGU. Sa darating na taon, meron na tayong pondong nakalaan, 1 bilyon, para matulungan ang mga nagpatingin sa LGU hospital at magawa din nating zero balance billing. Tama po yun, Sec. In our hospital po, ay DOH Retained Hospital, we have zero balance billing. And we also thank you for your assurance of support sa mga LGU hospitals natin. Na sana po makapag-roll out na din sila ng zero balance billing. Tanong ni Migs Clotario, wala po bang available na anti-rabies sa mga public hospital o kung meron man, limitado? Migs, kung walang available na bakuna doon sa public hospital malamang ng LGU, pumunta kayo sa DOH Hospital o DOH Bukas Center. Lagi po kaming merong anti-rabies vaccine dyan. May PhilHealth benefit din po yan, yung pagbabakuna ng anti-rabies. Mula naman kay A. Numa Amun, paano kung magpapa-ECG lang? May bayad ba? Wala pong bayad basta sa DOH hospitals or sa bukas centers ng Department of Health. Pwede pong magpa-ECG at ibang laboratory test. Libre po yan, walang bayad, yan ang universal healthcare. Tanong ni Mevansville, magpa-kidney transplant tapos sa ward, zero billing? Oo, Mevans, kasama din ang kidney transplant sa zero balance billing. In fact, ito'y ginagawa sa iba't ibang DOH hospital at pag ikaw ay nasa basic accommodation or ward accommodation, wala pong babayaran, zero balance billing din ang kidney transplant. Mula kay Jeric Manalo, kailan pa kaya ang free anti-rejection meds sa kidney transplant? Libre na po ang anti-rejection meds ng kidney transplantation. Ito po ang isa sa pinakabagong benefit package ng PhilHealth na inanunsyo ditong taon na to. So, libre ang kidney transplant at libre din ang anti-rejection pills. Tungkol naman po sa PCNL o percutaneous nephrolithotomy, tanong ni Bert Talne,
Wala po sa DOH ang percutaneous nephrolithotomy procedure. Sa private hospital lang po. Paano po ma-avail yung medical assistance ng government? Bert, hindi lahat ng government hospital probably may percutaneous nephrolithotomy. Pero alam ko, sa PGH, sa East Avenue, sa NKTI, available po itong percutaneous nephrolithotomy. So, pwede po tayong mag-avail niyan basta nandoon yung procedure na yon. At meron ding PhilHealth benefits na kasama sa procedure na yan. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Muli, ito po si Ted Herbosa, ang inyong Secretary of Health.